meron ako ipapakita sa inyo mga kasprakatak. Ito yung isusunod ko na content, no? Kung sana yo, what's up mga kasprakatak? Magandang hapon. Woo! So ayan, ito na muna yung vlog natin ngayon, no? Wala na kasi tayong ma-vlog ngayon kasi tapos na yung bangka mga kasprakatak. Sila Raisan nga dito na. Marami na yung pagpapahinga dahil sa wala na silang ginagawa sa bangka nila, tapos na. Wala nang masyadong gawin, tapos naniid sa panahon, baka kasi lumakas yung hangin or siguro pangit yung agos ng tubig, kaya hindi makapaglaot. Kahapon nga pumalaot sana sila, kaso mga kaspraki, yung pangit daw yung kagabi, agos. Yung light boat lang ang nauna kagabi doon sa laot, pero umuwi agad, hindi nagtagal. Mga banda alas 9, alas 8 umuwi na sila, yung mga light boat na naunang pumalaot kahapon. Gawa nung malakas yung hangin at saka pangit daw yung agos, kaya umuwi na agad, no? Tapos si Boss Nanoy, hindi na lang siya nagdesisyon na pumalaot dahil pagka wala ng mga light boat mga kasprakatak, talagang mahirapan ka na maghanap ng isda. Kasi karamihan ay kadalasan mga kasprake, yung mga isda talaga ay sumisilong yan sa mga ilaw kapag nagpailaw ka dun sa dagat. Kaya medyo medyo napaka talaga ngayon dito sa isda, kumbaga picky or matumal yung hulihan ng isda ngayon dito. So magantay-antayin lang tayo ng mga ilang araw pa mga kasprakatak, dahil amihan na naman, amihan season na. Ayan, no? Ito yung palatandaan ko mga kasprakatak, pagka nandito ako sa punong namin, pagka yung hangin ay galing dito doon, amihan na talaga yan. Pagka yung hangin naman ay galing dito sa sagpanan, habagat yung hangin mga kaspraki. So ngayon amihan na naman, no? Amihan na naman yung season. Magantay-antay pa tayo ng ilang linggo or ilang araw pa kaya, kasi ito na yung hudyat mga kaspraki, na dadami na yung isda dito sa amin. Ito talaga yung iniintay namin pagka amihan season. Yun ang time na dumadami yung isda dito sa amin. So maybe sa ngayon wala pa, medyo matungal pa kasi nga kakapasok pa lang ng amihan, no? Intay-intay lang tayo ng ilan pang araw, ilang linggo or buwan pa kaya, basta pagka amihan season na, unti-unti na yung dadami na yung isda. Alright, so ngayon mga kasprakatak, andito ako ngayon sa may punong namin. Ayan, usap-usap lang muna tayo. Pasensya na, hindi ko pa talaga nakausap ang lola tungkol dun sa bangka, kung magkano yung nagasto talaga niya yun dun mga kaspraki. Wala pang time kasi pag napuntahan ko si lola, medyo parati siyang may lakad, no? Sinasama siya ng mga tita ko. Tapos pag makapunta naman ako dun sa kanila, minsan natutulog, kaya mahirap nating kausapin. Hangyoon ba na tanungin kung magkano mga ba talaga yung nagastos niya sa bangka na yun. Alright, so pero estimate ko lang mga kaspraki, siguro more or less, no? More or less lang, nasa mga 2M yun. More or less lang yan, pero di pa tayo sigurado kung ganun ba, kasi meron namang mga resibo. Yung mga resibo yung pagbabasihan talaga natin, kasi yung mga resibo nakatago talaga, tinago talaga lahat ng lola. Ako nga meron pa akong mga resibo na hinahawakan, no, na mga nagagastos ko din, binili natin ng mga kagamitan para dun sa bagong bangka. So meron din ako mga resibo na hinahawakan, ibibigay ko pa yun kay lola, tapos magpapa-refund ako nun.
Alright, so yun mga kaspraki, hindi pa talaga na ano ni Lula na kumbaga na total niya lahat. So medyo busy pa kasi ang Lula, no, marami pa siyang mga lakad kasi ano, marami pa siyang mga ginagawa, no, tulad ang dami kasi niyang project ngayon mga kasprakatak. Ang daming project ng Lula ngayon, no. Kabibili lang niya ng itong lupain dito sa may gilid, oh. Ayan, binili niya na sa gilid. Ito sa kanya na to, itong punong. Pero yung sa gilid diyan, sa likod ng kanyang bahay, meron kasing bakanting lote diyan na ibinibenta. Binayaran na lang niya mga kasprakatak. Kaya medyo ano si Lula, hindi pa natin maano, dahil yung isip niya parang parang engine pa ba na. Kailangan maghanap tayo ng tiyempo para hindi naman tayo mapagalitan. Alright mga kasprakatak, pasensya na talaga sa mga nag-iintay dyan na nagtatanong na kung magkano nga ba talaga yung nagastos ng bangka na yun, no? So bangka lang tayo, hindi na natin isali yung engine, kasi yung engine mga kasprakatak, ano naman yun talaga, sa dati yung bangka, sa lumang bangka yun. So gitransfer para meron namang makina, kasi yung lumang bangka andun na sa may paggawaan mga kasprakatak, pinaangat na dun, no, nag-aantay pa ng desisyon kung kailan kaya yun ipaano ni Boss Nanoy. So si Boss Nanoy pa rin yung makapag-decide kung anong gagawin doon, ipapasira ba niya yun, ipapagiba ba niya yun, or i-repair ba niya yun. Pero ang sabi talaga, ipapa-repair niya talaga yun. So maghahanap pa tayo ng mga tao na mag-dismantle or guba sa ilalim. Yung plywood daw niya, yung pinaka-parka niya sa ilalim, sisirain daw yun para makita talaga yung problema ng bangka na yun, yung kilya. Kasi yung kilya talaga ang pinaka main na problem ng bangka na yun mga kasprakatak. So tatanggalin pa yung mga plywood sa ilalim, yung parka sa ilalim, no, maghahanap pa ng tao kasi yung mga panday ang layo yun mga kasprakatak. So ang kay Boss Nanoy, maghanap na lang kami daw ng mga tao dito na pwedeng magtrabaho doon, no. Iano lang siya, manok ko, iano lang siya, gubaon lang. Kaya ayun, pero sweldoan pa rin, no, magsweldo lang si Boss Nanoy ng mga to. Hindi pa nakapag anong tawag dito, nakapaghanap kasi medyo katatapos lang nga talaga ng bangka. Kaya ayun, medyo sinamantala pa yung kumbaga yung time na kung saan naging free ka na ba sa kagagaling mo lang sa parating nagtatrabaho, no, kasi dinut-anay talaga yung trabaho ng bangka mga kasprakatak. Si Raisan nga, no, nakapag-relax na yan, tulog-tulog na kasi wala nang iniisip, kasi tapos na yung bangka talaga, okay na, nakapaglaot na, wala nang iniisip. So sinamantala yung time na makapag-relax. Ayun, yun nga, tulad nito, napakatahimik. Ako nga din, nababagot ako sa bahay, nawala na akong vlog, kaya ngayon andito, sasalita na lang. sasalita na lang mga kasprakatak. Alright, no, so intay na lang talaga tayo, no, kay Lola. Kung sana makausap na natin siya bukas, kausapin ko siya, magtanong ako sa kanya kung kailan niya yung mga resibo, i-total lahat yung mga resibo. So, alright. So ayan mga kasprakatak, itong kung napapansin nyo mga kasprakatak, nandito ako sa may pispan. Anong tawag dito sa Tagalog? Pispan. Sa amin mga kaspraki, tinatawag itong punong. Maraming mga isda na pumapasok dito galing dun sa dagat. Ayan, papasok dito. Ang dami nga dito, mayroong mga barakuda dito mga kasprakatak. Ganito kalaki itong bukto na ko. May mga ganito kalaki din. Minsan din makita mo dyan na tumatalon ba, no? Kinakain niya yung mga mas maliliit pa sa kanya. Ayan, ang daming laman dito na, pero sa dagat galing yung mga isda, kasi dati mga kasprakatak, nilagyan namin ito ng mga bangus, minsan din nakapaglagay din kami dito ng yung mga shrimp, banami kung tawagin dito sa amin, na galing Davao.
minsan naanuhan din namin to. Yun nga, hindi siya nag-work mga kasprakatak, gawa nung nagbabantay ay hindi naman taga rito. Panay siguro yung uwi niya ba, tapos hindi niya maasikaso na masyado ito, kaya ayun, hanggang sa na ano na lang mga kasprakatak, napabayaan. So ito na yung itsura. Nagawa ng dike dito. Meron ding dike dyan sa gitna. Kumbaga buo talaga ito dati. Then nilagyan ng dike dyan sa gitna, oh. Ayan, kung makita nyo mga kaspraki, napakalawak naman itong punong pahaba yung ano niya ba, pahaba hanggang doon sa mga bahay yan. Diyan yung mga bahay nila, ano, ng mga tauhan ng lola, ano, tauhan ni Boss Nanoy. Yan ang mga bahay nila. Diyan nakatira sila Daplo, sila Ugi, yung mga nakikita natin minsan sa mga vlog. Sila yun, sila yung mga nakatira diyan. Ayan. So kasi sila yung mga loyal na tao, kaya diyan sila pinatayuan ng bahay ni lola. Pero sila na yung naggasto sa kanilang bahay. Yung lupa lang ang kay lola. Ayan. So tingnan nyo yung mga bahay nila na gumaganda na, napaganda, kasi ang sabi ni lola, ibibigay na daw yan, yung part na lupa na yan, ibibigay na daw sa kanila. So okay na din, no? Sana makapasyal tayo dyan, ano lang tayo, mahirapan tayo magpasyal dyan, kasi pag makapunta tayo dyan, ang daming aso, baka makagat ba, no? Parang nakita ko na dito na dinevelop na nila, oh. May mga sandbag na sa kanilang bakuran. Ayan mga kasprakatak, medyo malayo lang talaga dito, pero sana makapunta tayo dyan, may vlog natin. Alright, so ito, napakalawak nito, malayo. Ayan mga kasprakatak, so pasensya na, usap-usap lang muna tayo ngayon. Wala tayo sa fishing adventure, dito muna tayo sa punong adventure. Punong adventure. Ayan mga kasprakatak, no? So ulitin ko, maraming isda dito. Minsan din dito nga ako namimingwit dati. Pag wala akong libangan mga kaspraki, maggawa ako ng pasul or yung kawil ba, mga ngawil ako dito. Yan, meron naman tayong mahuhuli dito, yung tinatawag sa amin dito, yung parang tilapia na may kulay red, pero ano siya, pantaan kung tawagin dito sa amin. Minsan din may mga tilapia dito na nakapasok. Dati nag-enjoy kami sa panghuli ng tilapia. Inaano namin, binibingwit lang namin. Ngayon walang tilapia. Ewan ko lang kung asa na yung mga tilapia, no? Kahit mga talakitok mga kaspraki, nakapasok din dito, mga malalaki. Umaabot din, minsan may nakahuli, umaabot din ng kulang-kulang mag 1 kilo. So napakalaki na nun, ang lapad na nun. Napakasarap nun, ano, sarap na yung hilain. Yun dito mga kasprakatak. Ayan, no? Grabe. Mag-enjoy ka dito pagka namimingwit ka dito mga kaspraki. May mahuhuli ka talaga dito, mga bugaong, pero hindi siya gaano kalaki. Meron namang mga ganito kalaki o mga palad, yung mga ganito kalaki sa mga palad mo. Ayan, so pwede nang maulam. Okay naman yung ano dito, tubig. Ngayon, low tide lang ngayon, kaya medyo mababa natin siya tingnan. Pero pag mag-high tide mga kasprakatak, aabot dito yung tubig ko. Minsan nga ano dito, itong dike na to, mga kasprakatak, malapawan og tubig. Ayan, pagka high tide talaga, umabot niya yung tubig dun sa sa tapat ng bahay namin mga kasprakatak. Ayun, kaya ayan, pasensya na. Ang dami ko nang nasasabi, no? Ganyan lang, gawa lang ng paraan para may upload tayo. Alright, so yun lang muna ang update ko sa inyo mga kasprakatak. Update ko sa inyo, sa akin vlog. So alright, so pahabain natin tong vlog natin. Teka lang, parang magpalit muna ako ng battery. Alright, at so yun mga kasprakatak, tayo nagbabalik. Tingnan natin tong meron tayong mga alagang manok dito mga kasprakatak. Yung mga manok na yan, nandito lahat. Naku, meron na tayo. Matay na siguro manukan, eh. Aboy pa day. Yan, ito isa, ilan yan?
Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Itong anim na mga manok ngayon dito mga kaspatak, ihawi namin yan ngayon kasi bukas na bukas birthday ni Inyang, no? Birthday na ni Inyang bukas. Yan lahat, ubos lahat yan. Yung anim na manok yan. Right? So meron ako ipapakita sa inyo mga kaspatak. Ito yung isusunod ko na content, no? Kung sana pag ano tayo, magkaroon tayo ng confident, no? Para ibabalik ko tong itong bangka mga kaspatak. So mag-comment kayo kung kung pwede ba natin itong i-content mga kaspatak. Comment kayo dyan sa baba, no? I-restore ko to. Ayan, tingnan nyo mga kaspaki. Ayan. So mag fishing adventure tayo, no? Ang problema lang kung anong klaseng pangisda ang gagawin natin sa laot. Pero marami namang paraan mga kasprakatak. Ang akin lang, ang sa akin lang mga kaspraki ay ipapalutang ko na to talaga, no? Pagkatapos ng sa birthday ninyang, ipapagawa ko na to. Siguro dito sa labas mga kasprakatak, di muna natin to papinturahan, no? Di muna natin to papinturahan, sa loob lang. Pinturahan natin yung sa loob. Palinisan natin to. Ayan. Tapos yung makina nito mga kaspatak, i-restore natin. Andun lang, tinago ko dyan sa may bodega. So ayan mga kaspatak, mag-comment kayo kung pwede ba tayong pwede ba ako mag-content, gamit itong bangka. Ayan. May pangalan na yan, Kasprakatak TV. Tapos Papadil, Papadil, yan yung pangalan ng papa. Yan, Del, kasi Del Rodel yun. Tapos merong YouTube, no? Kung naalala nyo, na-vlog ko na to, ko na ito dati, na sakyan. Pero hindi pa siya, sa tingin ko hindi ko pa siya nagamit na may nakapangalan ba. Hindi ko siya nagamit palaot na may nakapangalan. Yung ginagamit ko dati ito, wala pa siyang hindi ko pa napamarkahan ng napalagyan ng pangalan. Ayan, so maghahanap na lang ako ng mga ibang gamit dito mga kaspatak, kasi yung mga batakan niya, yung palatik na na kalawang na nawala na siguro yun. Nagamit yun sa mga binigyo dito. May sagwan kasi dito na sakayan ba. Nawala yung niya, yung tarik. So yung tarik dito ang ginamit nun, pero nataya naman, no? Kinalawang na, kaya bibili na ako ng bago. Tapos katig, ang sabi ni Boss Nanoy, meron daw siyang katig doon sa kanyang bagong bangka. Hindi pa naman niya ginagamit sa ngayon. So yun ang gagamitin natin, so pansamantala lang naman mga kasprakatak. Susubukan ko lang kung mag-work tayo, sa content na to. Sana pagpalain tayo. Sana susunod pa rin kayo sa akin, manood pa rin kayo sa akin. Wala lang, lingaw-lingaw lang ba, para may lang tayo, may update kayo sa akin, may upload tayo. Ayun. So tingnan lang natin kung anong magagawa natin doon sa laot. Alright. So yun lang mga kaspatak. Maraming salamat. Sana mag-comment kayo dyan kung pwede ba tayong content, gamitin natin yung bangka na yan. Mag-adventure tayo doon sa laot, pasol-pasol, mamimingwit, maghahanap ng isda. So manood-nood lang tayo sa YouTube kung anong pwedeng gawin. Meron namang mga tutorial dyan or mga vlogs na mga fishing adventure na pwede natin gayahin. Alright, so mag-comment kayo mga kaspaki kung anong pwede nating content or vlog na gagawin na gagamitin natin yung bangka na yan. Alright, so siguro sa paglaot niyan, magdala na siguro ako ng magpasama ako. Kailangan meron tayong kasama para may makapag video, or basta kahit dalawa lang kami, ako at saka maghanap ako ng kasama sa laot. Alright, so yun lang mga kaspakatak, i-restore natin to siguro pagkatapos na ng sa birthday ni Inyang. Bukas yung birthday ni Inyang, pagka pinaumagahan, i-content natin to mga kaspaki. Yan, natin yan, palinisan natin yan, ibababa natin yan dito para ipaayos natin ito, papinturahan natin yung loob. Itong sa labas wag muna kasi sayang yung
ang marka niya. Okay pa naman yan, oh. Napaka ano pa nito mga kaspakatak, matibay pa yan, oh. Hindi ito na ano talaga kasi nakatago yan dito sa ano, sa may atop. Hindi yan nauulanan, no. So gagamitin natin yan mga kaspakatak. So yun lang mga kaspakatak, maraming salamat, no. Sana suportahan nyo pa rin ako kahit medyo matumal na yung vlogs ko. Siguro isang upload na lang siguro ako sa ngayon, isang upload isang araw, kasi ang hirap talaga humanap ng gumawa ng content pagka wala ka ng ano, walang magawa. Sana kung maraming isda makapag-vlog tayo doon sa ano, sa breakwater, pero wala naman, kaya ang hirap talaga. Kaya naintindihan ko yung mga baguhan. Grabe yung mga small YouTubers tulad ko. Yan. Ganyan lang talaga. Hanap-hanap lang. Alright, so pasensya na, dito lang talaga tayo nakapag-vlog. Alright. So, thank you mga kaspakatak. Maraming salamat. Sana wag nyo akong iwan at manood kayo palagi sa akin mga kaspakatak. Yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel, Isprakatak TV. Ayun, see you na lang sa next video. Thank you.